Okay, sa magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Manibela ng Masa on the Go. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras para sa opinyon, talakayan, inaing ng bayan. Tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre, dito lamang po yan sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Luzon, Visayas at Mindanao, ito po ang inyong lingkod Gaspar Latam na nagsasabing sa umagas, tanghali, maging sa gabi tayo magkakasama-sama dito sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Ngayon po ay March 21, 2022, Lunes. 4 days before the start of local campaign naman. So sa March 25 po kasi simula na po yun ang campaign period ng mga local candidates. Ano ng konti. Doon po sa atin mga kaibigan, ano? Dito po sa Metro Manila, okay ang panahon. Malinsangan, mainit, sobrang traffic. Yung ating mga kababayan ay talagang busy na. Pil na po ang pagbabalik sa normal. Normal na pamumuhay. Normal na hanap buhay. Normal na paggala. Normal na pangampanya. Formal na pambubula. Iyon po ay para sa mga kandidato, ano? So, maya-maya lang po, antabayanan po natin ang report ng ating kasama sa Media Patrol na ito pong si Jen Wander Villarin, at magkakaroon po siya ng report o ulat para doon sa kanilang responders. So tayo naman po ay nagpapasalamat dito po sa ating masipag, magaling at napakabait na ito pong staff po ng ating kasama sa office ni Congressman Eric Olivares. Ito pong si Sir Mark Alin Bisa. Magandang gabi po sa inyo. Dadako na po tayo sa ulo ng ating mga balita. Bilang na tricycle driver sa Pantawid Pasada, Disapat, isang security guard kinuyog ng suntukin ng grupo ng anak ng isang kongresista. Ferdinand Marcos, pinadadalo ni Jaime Marcos sa Comelec debate. Bakit naman kasi? Ito naman pong si BBM, ito pong si Ferdinand Marcos Jr., siya po ang nangunguna ngayon sa survey. Ang pinagtataka naman po ng ating mga kababayan na ito naman pong si Bongbong Marcos ay hinog din po ito sa panahon sa panunungkulan po sa ating gobyerno. Opo, pero yung pong simpleng debate na ikinasa ng Commission on Election ay hindi siya dumadalo. So may problema po tayo, may problema. Opo, Sir Mark Alin Bisa, regards ko po kayo. Ganun din po yung lahat ng staff po ni Congressman Eric Olivares
Magandang gabi po sa inyong lahat. So, tuloy-tuloy na po tayo. Tuloy-tuloy na po tayo sa ulo ng ating mga balita. Pangalawang fuel subsidy sa PUB drivers nakakasana. Ito pong umabot na 6,500. Ibibigay na sa Abril. Sana all. Tuloy-tuloy nyo na po yan. Dahil kailangan po yan ng ating mga kababayan. Ito pong sinasabi, Peng patok sa debate. Sagot inulit lang ng mga kalaban. Tama ba ito? Okay lang naman ng ulitin. Basta alam natin na yun naman po talaga ay napakahalaga. Hindi po masama na gumaya kung ito po ay ikakaganda ng ating bansa. Ito na. Nagpapakalat ng fake news. Kakasuhan ayon sa presidential bets. Ay gawin nyo na para may matauhan. Hindi po kasi pwedeng puro yung pong mga iba nating mga pasaway. Bira ng bira, atake ng atake, panira ng panira, kaya ang tao tuloy pong nasisira ang buhay. Ganun din po, regards po natin itong si Ronel Ayong. At shout out din po ito pong mga miyembro ng ARSAP, Muntinlupa, Parañaque, Las Piñas, or Monty Parlas. Tuloy-tuloy na po tayo sa ulo ng ating mga balita. Very good. Very low risk na sa COVID ang Pinas. Masarap pakinggan, lalo na kung malaman po natin ang katotohanan. Ano po ba nangyari sa usapin ng COVID? Noong pong nag-file ng Certificate of Candidacy, bumaba ang hawaan. Noong magkaroon po tayo na magsimula na po ng ating national campaign para sa national election, nawala na po ang COVID. So bagamat marami pa yung hindi nababakunahan at marami na rin po ang nabakunahan, pero yung COVID po parang naglahong bula. Pero wag po kayong mag-alala. Sabi ng DOH, marami pa naman yan araw-araw. So sa totoo lang hanggang ngayon hindi pa ako nakakakita ng COVID kasi hindi naman po tayo mga health diba? So hindi. Nasaan po yung microscope ba yun? So forget na natin yan. Basta tayo po ay nasa very low risk na. So regards po natin ito pong si Risa Palana Soyom. Aba naman mukhang lumitaw, biglang lumitaw. Itong si Marisa Soyom, inakasama ko po ito sa trabaho. At ang boss po namin sa kasalukuyan ay talaga naman napapalaban. At siya po ay tumatakbo bilang mayor dyan po sa Alabat, Quezon. So yung pong boss namin ay proud na proud po kami dahil sa napakabait na, napakasipag pa, magaling na abogado, magaling na certified public accountant, at magaling pang lingkod bayan. Saan ka pa? Kaya itong si Marisa, marami pong nalalaman yan at maraming natutunan, lalo na sa usapin ng kabaitan. Diba? So regards po natin ito pong si Mr. Leo Siron. Ito pong kampo ng Media Patrol. Magbibigay po ng ulat ito pong si Jen Wander Bellarin. Maya-maya lang po sa ating pagbabalik. Ganon din po itong si Mr. Nonilon Tingson Pulmitan. Magandang gabi po sa inyong lahat.
So yung pong nagpapakalat ng fake news, gawin nyo na as soon as possible. Ito po ang mabigat. Sinasabi na yung pong presidential rivals nagkaisa na dapat singilin daw po itong 203 billion estate tax ng pamilya Marcos. Gaano ba karami ang 203 billion? Paano kaya ito karami Yung po ay estate tax lang. Ilan po ba ang estate tax? Alam ko 12% eh. O kaya is 8, tama 12%. Ibig sabihin kung 12% lang ito, gaano karami ang pera ng mga Marcos? Sumini-mini. Sumini-mini ba? So ayaw ko nang kwentahin yan. Baka tayo magkanda. Magkanda lukuluto ko sa kakakwente. Wala naman tayong naalala ko tuloy. Nung ako po ay mag-exam ng civil service, yung answer po doon sa exam, pagdating sa mathematics, lahat nang gagaling doon sa sa kisame ba? Ano po sa atin mga kaibigan, Ito po si Miss Maribek Bermida, magandang gabi po sa iyo. At ganoon din po itong si Miss Aaron Gonzales Ligaspe. Magandang gabi po sa iyo. Kasi po nung nakarang linggo, niyo pong lingkod ay nag-exam. Ang problema nandoon sa kisame. Sa kisame ko lang hinuhugot yung ko. Chamba-chamba ba? Doon po sa atin mga kaibigan, nakwento ko lang yan nakwento ko lang, huwag nyo na masyadong pansinin. Okay, so Mr. Chairman, ikasama na yung report ni Miss Jen Wander Villaren. Mula po ito sa Media Patrol. Jen Wander Villaren, pasok! Magandang umaga, narito na naman po ang inyong lingkod, Jenny Wander Villaren, na magbabahagi ng kaunting kaganapan dito sa lugar ng Gawad Kalinga Village, C5 Extension, Barangay La Huerta, Parañaque. Nagkakaroon po ng feeding program ang grupo ng mga responder ng Parañaque. Sa kabila ng pandemic, patuloy pa rin ang pagbibigay tulong sa ating kapwa. Ito po si Jenny Wander Villaren ng Unit 6 Media Patrol ng Parañaque Net Radio nag-uulat. Iyan na. Iyan po ay galing kay Miss Jen Wander Villaren, reporter ng Media Patrol. So, doon po sa atin mga kaibigan, yun po ay ulat ni Miss Jen Wander Villaren. Yan po ay miyembro ng ARSAP at the same time din po reporter ng Parañaque Net Radio Worldwide. Opo, so bukas naman po ang magre-report ito pong Express Parañaque News Unit 8 Unit 7. Doon po sa ating mga kaibigan, doon po sa miyembro ng ARSAP, One Rider Party List. Sure ball na yan, panalo na yan. At ganoon din po itong FPG Party List. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. At maya-maya lang, dadako na po tayo sa Parañaque Net Radio Newsroom sa panguna po ni Miss Aba Pascua. So doon po sa ating mga kaibigan dito po sa Pasay. Kumusta na po si Mayura Amy Calixto? Batay na po sa pinakahuling survey. Ito pong kalaban ni Mayura Amy Calixto ay tila walang binatbat.
So yun po ang maganda doon po sa may magandang performance during the pandemic time. So hindi kayang tinagin, ano? Okay, so tayo po ay magbibigay na ng ulat mula sa Paranaque Net Radio Newsroom. Aba Pascua, pasok! Para sa detalye natin mga balita, ikalawang fuel subsidy sa PUV drivers nakakasana. Ilalabas na sa susunod na buwan ang pamahalaan ang panibagong round ng subsidy pera para sa public transport drivers at delivery riders. Gayon din sa kwento para sa sektor ng agrikultura. Ayon kay Acting Budget Secretary Tina Rose Maricanda, isa pang 2.5 billion pesos ang inilaan para sa subsidy ng public utility vehicle, PUV, drivers at 600 million pesos naman na agriculture sector. Paliwanag ni Kanda, ito ay para maka-recover ang naturang mga sektor na patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Na ngayong buwan ay namahagi ang gobyerno ng first tranche ng subsidiya ng 377,000 PUV driver na tatanggap ng 6,500 pesos bawat isa, habang sa agriculture sector ay makakatanggap ng 3,000 pesos bawat isa. Hindi naman nagbigay ng timeline si Kanda sa pamamahagi ng 200 pesos kada buwan na subsidiya para sa may hirap na pamilya. Subalit siniguro niya na mabibigay ang nasabing financial assistance sa April o May, depende umano sa certification ng Bureau of Treasury. Inaaprubahan ni Pangulong Duterte ang rekomendasyon ng Department of Finance na magbigay ng 200 pesos sa halip na suspindihin ang fuel excise taxes sa gitna ng patuloy na pagtaas ng petrolyo ng langis, presyo ng langis. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating balita. Pinas, very low risk na sa COVID. Tiniyak na Independent Octa Research Group na nasa very low risk na classification ang Pilipinas sa gitna ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa mga kapitbahay na bansa sa Asia. Ayon sa kay Octa Research Fellow Dr. Guido David, nakapagtala ang bansa ng average daily attack rate ADAR na 0.46 nitong March 18 na may 527 7 days average ng mga bagong kaso. Nakapagtala naman ng 22% growth rate ang bansa ngayong linggo. Nangangahulugan ito na ang patuloy na bumababa ang mga bagong kaso. Para naman sa Department of Health nitong nakaraang Martes, nasa low risk classification ang Pilipinas sa COVID-19. Ito ay kabila ng sumasailalim ng panibagong krisis ang mga bansang South Korea, Vietnam, Hong Kong, Malaysia, Singapore at Brunei na nasa severe category. Pinakamataas sa South Korea na may ADAR na 788.15, very high category naman sa Japan at Thailand, habang ang Indonesia ay nasa moderate risk at low risk rin naman ang Myanmar. So doon po sa ayuda, doon po sa mga fuel subsidy. So, tanggapin po natin ang katotohanan na kailangan po talaga yan ng mga drivers, ano, kasi sobrang taas na talaga ng krudo, ng gasolina, napakabigat na, no? So regards po natin, ito pong si Mr. Danny Mirador ng ARSAP again. So iyon po ang kasalukuyan sitwasyon dahil siyempre wala tayong magagawa kapag gasolina ang usapan. Tayo ay pihit lang naman. Katulad po nitong si Tito Rene Aquino, serbisya tunay na rekado sa bagong konseho. So tamang rekado sa bagong konseho. Yan po si Rene Aquino. Opo, doon naman po sa usapin ng COVID. So marami pa po talaga ang hindi nagpapa-booster, ano? So ano na po kayang pinakalitis doon sa napakarami natin na
bakuna na dumating sa ating bansa, no? Ang pagkakalam ko po nung January, sunod-sunod. At ganun din po nung February. Pero ang ating mga kababayan sa kasalukuyan ay tila, sabi nga nila wala ng COVID. Opo, siguro magbigay po ng update dito ang DOH, ano? Kung ano po ba talaga ang mga status ng mga hindi pa nababakunahan o yung nabakunahan pero hindi pa po na-booster, wala pang booster shot, siguro bigyan din po ito ng ating gobyerno kasi katulad ko po actually hindi pa po ako naka-booster. Pero pinag-iisipan ko na magpa-booster na po ako dahil ang sabi nga po nila lahat ng bakuna pinag-aralan ng mga eksperto. Kaya tayo po'y naniniwala sa pamagitan po ng pagpapaturok ay malaking bagay po ito. Di ba sir? Resem Peligro Jr., Arsap Montiparlas at Juan Rider Parteles. Regards ko po kayo. Opo, so kaya lang ang inyo naman po lingkod, sang-ayon po ako na magkaroon po ng continuity nung pagbabakuna, lalong-lalo na po doon sa magpapabooster shot. Opo, so in positive side, doon po sa hindi pa nagkakaroon ng booster, kung ako po ang tatanungin nyo, magpa-booster po kayo. Pero sabi nga po nila, malinaw naman kahit tayo po ay nakabooster na, ay hindi pa rin po 100% na hindi na po tayo tatamaan pa ng COVID. Di ba? So ang sabi po nitong si Miss Nechel Solyerin, ito po ang napakagaling, grabe. Napakagaling na pong sumayaw. Napakagaling pa pong vocal person ng badak dyan po sa lugar ng moonwalk. Kaya po regards po natin lahat ng bumubuo ng Barangay Moonwalk sa panguna po ni Barangay Captain Roberto Obet Alano. Ganon din po yung lahat ng Barangay Kagawad, and of course, ito pong pamunuan ng Barangay Anti-Drug Abuse Council Office sa panguna po nitong si Miss Nechel Solyerin bilang focal person ng nabanggit na barangay. So regards ko po kayo. Ganon din po itong si Mr. Sherwin Yasay Gracias. Sir, magandang gabi po sa iyo. At ganon din po lahat ng miyembro ng ARSAP, One Rider Parteles. Regards ko po kayo. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo sa detalye ng ating mga balita. Muling babalik itong si Aba Pascua. Pasok. Presidential rivals nagkaisa, 203 billion pesos state tax ng pamilya Marcos habulin. Nagkaisa ang magkakatunggaling presidentiables na dapat singilin ng gobyerno ang 203 billion pesos state tax na hindi pa binabayaran ng pamilya Marcos. Pinalutang ni Manila City Mayor Isko Moreno sa COMELEC debate nitong Sabado ang ukol sa bilyo-bilyong buwis sa mga maari-arian ng mga Marcos na hindi nababayaran sa kabila na may utos na ang Korte Suprema na bayaran ito. Kung masisingil ko yung 203 pesos bilyon na state na tax na isang pamilya at sa iaatras ko ang buwis ng krudon at kuryente by 50%, we are going to lose 65 billion pesos. Now, meron pa akong 203 billion pesos minutes 65 billion pesos. Marami pa akong daang bilyon pa na pwede nating maibigay sa tao ayon kay Moreno. Sinusugan naman ito ni Senador Panfilo Lacson na iginiit ang mas malaki na ang utang ng mga Marcos sa state tax kaysa sa inaasahang kikitain ng pamahalaan sa tax reform for acceleration and inclusion. Train Law 1 and 2 naaabot lang na 100 billion pesos. Merong 203 billion pesos nga na isisingilin lamang nandiyan ang bakit ikaw sisingilin by BRR. Kapag nasingil natin ito, hindi na natin kailangan tipirin ang ating mga kababayan, pahayag naman ni Vice Presidential Leni Robredo. Umayon din si presidential candidate at labor leader Leody D. Guzman na nagsabing kailangan kunin yung 203 billion pesos na yon. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating balita. Bilang ng tricycle drivers
na isasali sa pantawid pasada hindi sapat ayon sa TODA Party List. Sa halos 4 na milyong bilang ng tricycle driver sa buong bansa, 113,000 lamang sa mga ito ang mabibigyang ayuda sa ilalim ng pantawid pasada na hindi sapat ayon sa TODA Party List, numero 41 sa balota. Para kay TODA Party List, first nominee Robin Feliciano, malaking tulong para sa mga tricycle drivers ang ayuda sa gasolina ngayong patuloy ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo dahil sa tensyong nagaganap sa Ukraine. Subalit mas mainam anya kung madaragdagan ang bilang ng mabibigyan ng ayuda at matatanggal ng hinihiling na sektor ng tatlong gulong. Matagal na ring ininda ng ating mga kasamahan ang tricycle operation ang susunod-sunod na pagtaas ng presyo ng gasolina, kaya mainam na maipamahagi na ang ayuda sa lalong madaling panahon at hiling naman ang pagdagdagan pa ang bilang ng mabibigyan nito. Ayon kay Feliciano, sa maliit nilang kita bago pa sumipa ang presyo ng produktong petrolyo at tuluyang maging katiting na lamang ang naiuwi ng tricycle drivers ngayon, kaya panawagan namin sa pamahalaan ang agad na pamamahagi ng suporta para sa sektor ng tatlong gulong, dagdag pa ni Feliciano. Kasulukuyan din ng panawagan ng TODA Party List para sa suspensyon ng pagpapataw ng excise tax ng mga produktong petrolyo upang bumaba ang presyo ng gasolinang kinukonsumo ng mga Pilipinong ang kinabubuhay ay nasa linya ng pamamasada. Okay, so regards po natin itong si Nepomuceno Dan. At ganoon din po itong si Rosana Paharon. Watching from Mandaluyong. Regards ko po kayo. Yung pong mga miyembro po ng ARSAP, miyembro po ng Unit 5, at ganoon din po yung miyembro ng Unit 2, Unit 3, Unit 1. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, so doon po kasi sa usapin ng 200 rebellion na hindi pa nababayaran hanggang ngayon ng pamilya Marcos. Ito po yung tinatawag na estate tax na kaya po kailangan nilang magbayad dahil lahat na ari-arian ng pamilya Marcos na nakapangalan sa yumaong dating presidente na si Ferdinand Marcos ay kailangan po nilang magbayad ng tinatawag na estate tax sa ating gobyerno. So, hindi po ito usaping politikal. Ito po ay usaping obligasyon. At hindi po ito basta-bastang usapin dahil ito po ay nasa batas na sinusunod po ng bawat Pilipino na may ari-arian habang siya po ay nabubuhay, na kapag siya po ay binawian na ng buhay, automatiko pong ang kanyang mga ari-arian ay isa sa ilalim na po ito sa pagbabayad ng taxes, yung pong tinatawag na estate tax. Opo, so yun po yan ha. So malinaw po yan na ang pamilya Marcos ay hindi po di umano. Batay po ito sa decision daw sa di umano sa Supreme Court, batay na rin po sa binitawang pananalita ng ating gwapong-gwapong presidentiable na ito pong si Isko Moreno. So, ibig ko pong sabihin, yung pong may mga lupa, alilinawin po natin. Yung pong may mga ari-arian, kapag tayo po ay binawian na ng buhay, kapag yan po ay isinabmit po natin kailangan within 6 months, may palam po natin sa dito po sa BIR, sa Bureau of Internal Revenue, na ang ating magulang ay namatay na at para hindi po tayo magkaroon ng malaking penalty. Opo, sa pagbabayad ng tinatawag na estate tax.
So yun po ay bahagi lamang. Bahagi lang po yan ang obligasyon ng pamilya Marcos na hanggang sa ngayon ay hindi po na hindi pa rin po nabibigyan solusyon. Kaya po doon sa ating mga kaibigan totoong issue yan po, totoong issue at hindi po yan peke. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Muling babalik si Miss Aba Pascua. Aba Pascua, pasok! BBM, pinadadalo ni Amy sa COMELEC debate. Pinadadalo ni Senador. Ayan na, ayan. So doon po sa ating mga kaibigan, doon po sa ating mga kaibigan. Ayan, meron na. BBM, pinadadalo ni Amy sa COMELEC debate. Pinadadalo ni Senador Amy Marcos ang kanyang kapatid na si presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa debate na organisa sa Commission on Elections, COMELEC. Sinabi ni Marcos na bagamat hindi pa sila nagkakausap ng kapatid ay mas mabuti nang magpakita man lang si Bongbong sa isa sa mga debate ng COMELEC, lalo na at nais ng publiko na marinig ang mga plataforma at posisyon ng mga kandidato sa iba't ibang issue. Ayon pa sa senadora na pwede niyang pagsabihan ang kapatid dahil ate siya bagamat na kay Bongbong pa rin ang huling desisyon. Noong Sabado ng gabi ay ginanap ang unang presidential debate ng COMELEC, subalit na una nang inihag na Attorney Vic Rodriguez, tagapagsalita ni BBM, na hindi sisipot ang kanyang kliente. Sa Abril 3 ang ikalawang presidential debate na inorganisa ng COMELEC. Si Bongbong ay dumalo lamang sa debate at organisa ng Sunshine Media Network International, SMNI, ni Pastor Apollo Kibuloy. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating balita. Netizens believe sa malinaw na plano ni Robredo sa bansa. Believe ang mga netizen kay Vice President Leni Robredo sa paglalatag nito ng malinaw na komprehensibo at nakabatay sa datos ng mga plano para sa bansa at para sa pangbangon ng mga sektor at naapektuhan ng pandemya sa unang presidential debate na ikinasa ng Commission on Elections. Pinuri ang mga netizens, artista at maging mga kaalyado gaya ng dating Senador Antonio Trillanes ang posisyon ni Robredo ukol sa pagbangon ng ekonomiya, kung saan nais niyang magbigay ng 100 bilyong pesos stimulus package para sa micro, small and medium enterprises. Umani ng papuri ang closing statement ni Robredo kung saan ibinigyang diin niya ang totoong leader ay nagpakita na ng parinig sa hindi pagsipot ng debate ng kanyang isang katunggali sa politika. Dinumina kamakailan ni Robredo ang Google Trends mula sa February 5 hanggang March 2, 2022 sa score na 107 mula sa mga search na gamit ng keywords na Leni at Robredo at mula sa positive engagements. Ayan, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Regards po natin itong si Mr. John Osorio mula po dyan sa lalawigan ng Mindoro. At maya-maya lang po yung ating mga balita mula dyan. Arangkada itong si John Osorio na kung saan yan naman po ay sa lalawigan ng Mindoro. O, doon po sa atin mga kaibigan mukhang nagkakaano-nano. Mukhang nagkakasilipan. Oo, kasi debate yan Kapag debate yan, pagkatapos wala ka at may mga isyu o usapin na dapat mong patunayan o dapat mong linisin o dapat mong klaruhin, kung wala ka, paano? Magiging tuktukan ka na lamang. So, at saka yung appearance mo. Kung umaatras ka doon sa ganung pagkakataon na maipakita mo sa buong mundo ang kakayanan mo para maipahatid mo
ang iyong mga plataforma at maramdaman ng taong bayan, pagdating sa ganun wala ka. Paano? Di ba Sir Arsap Loros? Kapag ang leader mo inaasahan na pupunta, pagkatapos hindi pupunta dahil umatras, dahil nabalitaan niya na may problema pala. So ano mangyayari? Iwanan tayo sa kangkungan? Ay nako! So doon po sa atin mga kaibigan, lilinawin po natin na ang mga pinag-uusapan po sa debate diyan po sa Comelec ay napakaseryosong isyu na dapat magkaroon ng linaw, na dapat mabusisin ng hosto, dapat mapag-usapan ng hosto kung sino talagang handa na maresolba ang mga problema ngayon o kaya suliranin at hinaharap ng ating bansa. Kailangan po yan. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Muling babalik si Aba Pascua. Bongbong, igalang ang karapatan ng bawat isang pumili ng kandidato. Hiniling ni Presidential Frontrunner Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga Pilipino na igalang ang kalayaan ng bawat isa na pumili ng kandidatong kanilang susuportahan sa darating na May 9, 2022 elections. Ang apela ng unit team presidential bet sa mga botanteng Pinoy ay sanhi ng kapansin-pansing pagtaas ng bangayan sa pagitan ng mga taga-suporta ng mga kandidato sa iba't ibang social media platform. Lagpas isang buwan bago sumabit ang pambansang botohan. Nakita sa resulta ng ilang survey na ginawa ng mga polling firms na Lilo Research, Pulse Asia at Publicus Asia at iba pa ng malaki ang agwat ni Marcos at kanyang running mate na si Inday Sara Duterte sa kanilang mga karibal. Sa panikahuling 2022, pahayag ng National Elections Tracker na inilabas ng Publicus Asia nitong Huwebes, nagtala si Marcos ng 55.1% voters reference, mas mataas ang halos 3% kaysa sa kanyang 52.3% reference share noong February. Malayong pangalawa si Lenny Robredo na may 21%, sinundan ni Isko Dumagoso 88.2%, Ping Lacson 4.2% at Manny Pacquiao nasa 1.8%. Kumbinsido ang mga eksperto sa politika na ang kanyang Marcos malakas ay pagpapakita sa mga surveys simula pa noong isang taon ay nangangahulugan lamang na malaking bahagi ng mga botante sa bansa ay nakapagdesisyon ng maghalal ng kauna-unahang majority president sa kasaysayan ng Pilipinas. Tuloy-tuloy pa rin pang ating balita. May hirap na residente ng Cebu, binigyan ng ayuda ni Senator Go. Nagkasang grupo ni Senator Christopher Bongo ang 2 araw na relief efforts sa libu-libong residente ng Poro at San Francisco, Cebu kamakailan. Sa isang video, message, umapila ng senador ang publiko na manatiling vigilante at patuloy na tumalima sa health protocols sa kabila ng pagbaba ng naiuulat na mga aktibong kaso ng COVID-19 sa bansa. Muli rin tiniyak ng senador na patuloy ang pagsusumikap ng pamahalaan upang masigurong mas marami pang malalayong komunidad ang makakatanggap ng COVID-19 vaccines para sa maprotektahan sila laban sa virus. Hinili rin ni senador na lokal pamahalaan ng Poro at San Francisco na pangunahing tutulungan ang mga vulnerable sector sa pag-avail ng bakuna sakaling ma-deliver na ang mga ito sa kanilang lugar. Namahagi ng mga staff ng senador ang mga mask at pagkain sa mga residente, gayon din ang bagong pares ng sapatos at computer tablets sa mga piling recipients. Muling binigyan diin ni Senador Go ang kahalagahan ng kalusugan ng mga mamayan at hinakayat ang mga ito na lumapit sa alinman sa 6 na malasakit center sa Cebu sakaling kailangan nila ng tulong medikal. Ayan na. Si
Senador Bongo dahil po doon sa usapin ng Malasakit Center, tuloy-tuloy ang kanyang tulong sa atin mga kababayan sa usapin ng hospitalization. So, si Bongo asan ba yung ibang senador? Bakit si Senador Bongo tuloy-tuloy na nakapagbigay tulong doon po sa usapin ng hospitalisasyon para doon sa ating mga kababayan na walang-wala at hindi kayang magbayad? So, sana yung ibang senador naman, doon naman po kayo mag-focus sa usapin ng agrikultura. Opo, kung marami kayong pera, o kaya kung marami kayong pondo, o kaya kung isa kayo sa pinakamayaman na tao sa Pilipinas, o kaya kung kayo ay pangalawa, pangatlo, pangapat, magbigay po kayo ng tulong doon po sa mga magsasaka natin. Kasi marami pong magsasaka na hindi nakakapagtanim ng kanilang mga pananim dahil sa bigat ng gastusin para makapagtanim. Di ba? Ito pong si Oliver Moreno. So magandang gabi po sa iyo, sir. Maraming salamat po sa pag-antaway dito sa ating programa. So yun siguro panawagan po natin doon po sa mga mayayaman, kung hindi po kayang suportahan ng gobyerno ang ating mga magsasaka, suportahan na po ng mga private individual. Katulad po nung ginagawa nito ni Vice President Leni Robredo, bagamat wala po siyang sapat na pondo para gampanan ang kanilang obligasyon, ay gumawa po ng pamamaraan na siya po ay makapag-service pa rin sa ating bayan dahil nga po sa kanyang disposition sa usapin ng voluntarism naman. So regards po natin ito pong si Miss Mary Davide. Regards ko po kayo, madam. Yan po sa lugar ng Hong Kong. So paulit-ulit ko pong sinasabi na ito pong mga senador na to, so ano ba po sa inyo ay tila pabalik-balik na lang po kayo sa Senado. Ngayon napakarami nyo na naman po sinasabi na marami na naman po kayong gagawin, pero kapag kayo po ay nahalal, natatapos ang inyong termino, ay hindi nyo naman po nagagampanan ang inyong mga pinangako. Katulad po nito si Ches Escudero, gobernador ng Sorsogon, dating senador, ngayon po ay nangunguna naman bilang senador. Sana Manoy, sana Ches, gawan mo ng paraan na yung mga taga Sorsogon ay matulungan nyo naman po sa usapin ng agrikultura. Diba? Kasi kita nyo na, pagdating sa usapin ng bigas, export, ay hindi export, import. Puro tayo nasa importasyon. Yun sa usapin ng exportasyon nawawala. Naalala ko tuloy yun isang bulerong dating sekretaryo ng agrikultura. Sabi niya mag-i-export na tayo ng bigas. Hanggang sa natapos yung termino ng presidente, hindi po nakapag-export kasi pambubula lang ang ginagawa. Sana maging totoo tayo, maging totoo. So, iwasan na po natin ang importasyon. Buhayin nyo ang mga magsasaka. At saka yung mga developer na mga pasaway, yung pong mga sakahan, ginagawang bahay, ginagawang pabahay, ginagawang industrial, ano mangyayari doon po sa mga sakahan natin? Mauubos yan, malalagas yan. Pagdating sa dulo, pagdating po sa atin mga apo, ano pang kakainin ng mga yan? Kaya panawagan po natin sa atin mga kapwa Pilipino. Piliin na po natin ang mga may plataforma sa usapin ng agrikultura. Teka, medyo napapatas yata ang boses natin. Kasi puro
Puro plataforma na naman ang nadadali natin ngayon. Lalong-lalo na po doon sa mga senador ng tagal-tagal na nanungkulan. Tapos babalik. Hindi masama. Basta may nagawa kayo nung mga panahon. Pero kung kayo po ay nakulong o kaya kayo ay tila natulog lang sa Senado, bakit hindi muna kayo magpahinga? Pagbigyan nyo na muna yung mga dapat. Katulad po ni, sino ba ang dapat? Robin Padilla ba? Ito po bang si Attorney Gadon? Isip-isip po tayo. Palitan nyo po si Secretary. Ito pong si Senator Manny Piñol. Sa usapin ng agrikultura, yan po ang kanyang plataforma. At palitan nyo na rin po yung walang-walang nagawa. Palitan nyo po ni Lux Espirito. Si Lux Espirito, nakita nyo naman? Tila wala man lang kaludag-ludag. Wala man kakimik-kimik. Sinabi niya kung sino yung mga land grabber. At kung sino daw po yung mga yung po mga negosyante na nagpapayaman lang. So mabigat mabigat kung tutusin. Okay, doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao. Ang oras po natin ay ganap ng alas 8:50 ng gabi. Dito lang po yan sa Impilan ng Paranaque Net Radio Newsroom. Okay, so muli pong babalik ang Paranaque Net Radio Newsroom. Aba Pascual. Paso. 99% ng COVID cases sa Quezon City gumaling na. Nasa 99.27% o nasa 259 na ang mga COVID-19 cases sa Quezon City ang gumaling na mula sa karamdaman. Batay sa datos na inalabas ng QC Epidemiology and Disease Surveillance Unit CESU hanggang alas 8 ng umaga ng Marso 20, 2022. Umabot na sa 260,924 ang kabuang bilang ng positibo sa sakit sa lungsod. Sa naturang bilang, 216 na lamang ang kumpirmadong aktibong kaso pa ng sakit o nagpapagaling pa mula sa karamdaman. Nasa 1,685 naman ang sinasawempalad na nasawi dahil sa komplikasyon ng virus. Dumadaan sa validation ng CESU, health center staff at mga opisyal ng barangay ang datos na mula sa DOH para sa masigurong sila ay residente ng Quezon City. Maaring magbago pa ang bilang ng mga kaso sa lungsod dahil na rin sa inisagawang community-based testing ng Quezon City LGU sa Facebook post nitong linggo. Patuloy ring pinag-iingat ng lokal ng pamahalaan ang mga residente upang maiwasan ang transmission o hawaan ng virus. Tuloy-tuloy pa rin pang ating balita. PNP nagpaalala sa mga biyahero sa minimum health protocols. Pinalalahanan ng kahapon ng Philippine National Police, PNP ang publiko na panatilihin ang pagsunod sa minimum health protocols kaugnay sa nagpapatuloy ng banta ng COVID-19. Ito'y kaugnay ng inaasang pagdagsa ng mga bakasyonista sa mga tourist spots ngayong summer seasons o panahon ng bakasyon. Ayon kay Colonel Jean Fajardo ng PNP Public Information Officers, dapat panatilihin pa rin ang pagsusuot ng face mask at palaging magdala ng alkohol. Sinabi ni Fajardo na asahan na ng presensya ng i-deploy ng pulis sa mga beaches, mga kilalang destinasyon ng mga turista at mga simbahan sa panahong Semana Santa. Una nang inanunsyo ni PNP Chief General Leonardo Carlos ang pagdideploy ng 17,000 personnel sa mga matatao at dinarayong lugar sa panahon ng bakasyon at Semana Santa. Samantalang maglalagay rin ng PNP ng help desk at police assistance post sa mga lugar na pumosong destinasyon ng mga turista tulad ng Boracay Island sa Malay at Aklan. Oo. So, masarap pakinggan, bakasyon. So, ako iniisip ko, ito pong si Madam Bioli. Niyayaya sana tayo na pumunta tayo sa Boracay. So, masarap magbakasyon. Lalo na kapag may budget.
Pero kapag wala, sapat na dito sa Metro Manila. Sapat na sa Rojas Boulevard. Kasi sa panahon ngayon, bagamat bukas na po ang negosyo, kung wala pang trabaho, paano? Bagamat may trabaho, kung nabaon naman tayo sa utang dahil sa ilalim ng pandemic, kailangan po muna sigurong magsipag. Pero doon po sa may pera, siyempre, igo nyo ya po, igo. Kasi maganda po yung minsan nakakapag banding-banding, nakagkakaroon ng happening, yung tinatawag na outlet. Ay nako, naalala ko tuloy yung usaping outlet. Ganito yan. Nung ako po ay diyan po sa nag-aaral sa University of Makati, yung pong mga classmate ko, mga bata pa, mga 18, 19, madali po silang mahikayat doon po ba sa sigarilyo. Sa usapin ng paninigarilyo, tikim-tikim. Sabi nung professor namin, ano bang nakukuha nyo sa paninigarilyo? Kung ano-anong pinagsasabi nila. Ang sabi nung isa, social dimension. Parang social ang dating. Yung isa naman, gustong makatikim lang. Gustong malasahan. Yung isa naman ang sabi, simple, outlet daw, outlet. Siyempre, pag sinabing outlet, ay hindi natin masyado naunawan the word outlet. Ang sabi nila, kapag may problema daw, humit-hit ka ng sigarilyo, ay nawawala. Kapag ikaw po ay nag-isip, kapag humit-hit daw po ng sigarilyo, ay nagkakaroon ng ese. Kapag ikaw daw po ay humihit-hit, talagang buhay na buhay ang diwa. Ang sabi ko, simple lang. Kung gusto mo maging social ang dating mo, ay yung isa pala gusto daw magpapansin. Sabi, bakit ka naninigarilyo? Gusto ko po mapansin. Ang sabi, ang sabi ko, wala. Gusto mo papansin, madali lang yan. Imbes na manigarilyo ka, maghubad ka sa kalsada. Mas marami ang papansin sa'yo. Diba yung isa naman social daw ang dating kapag naninigarilyo. Lipat na nga po tayo, tila na pupunta tayo dun sa outlet. So ito pong si Jobel Sumalinog Villares. Magandang gabi po sa inyo, Ratsada nyo, Arsap Montinlupa. Bukas kayo. Ganun din po, asan ba yan? Ito pong sinasabi na shout out sa Santo Niño Elementary School family, from Pascua family and Latam family. Ganun din po ito pong si Oliver Moreno, Obrela Bernardo. Ito pong si Pilecissimo Osorio. Magandang gabi po sa inyo. Doon po kay Paul Del. Shoutout po sa lahat ng dumalo sa Barangay Don Bosco, Ugnayan. So the best Ugnayan, at shoutout din kay Gerald Lata, watching from Honolulu, Kaingin. So regards ko po kayo. Ano ba yan? Hindi ko nababasa. Doon po sa atin mga kaibigan ha. Doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang oras po natin ay ganap ng alas 8:58 ng gabi. So inuulit po natin, shoutout po sa Barangay Don Bosco, sa panguna po ni Barangay Captain Chona Navarro. So inuulit po natin, shoutout
sa Santo Niño Elementary School family at Pascua family and Latam family from Janet Pascua Latam. Oh, the best. Oh, kumusta na kaya Kumusta si Aba? Oh, so muling babalik ang Paranaque Net Radio Newsroom. Aba Pascua. FDA nagbabala sa sertipikadong COVID test kits. Nagbabala ang publiko ang Food and Drugs Administration FDA laban sa pagbili at paggamit ng COVID-19 test kits na hindi pa nila nasisertipikahan na ligtas at epektibo. Partikular na tinukoy ng FDA ang SARS-CoV-2 AG rapid test na natuklasan ang ginawa nilang post-marketing surveillance ay hindi pa sertipikado at walang FDA special certificate na inilalabas para dito. Sinabi ng FDA na hindi nila matitiyak ang kalidad at kaligtasan ng naturang produkto dahil hindi ito dumaan sa kanilang evaluation bago kumalat sa merkado. Pinagsabihan ng FDA ang lahat ng mga establishmento na huwag ipakalat, inansiyo at ibenta ang naturang COVID-19 test kit hanggang walang nailalabas na special certificate para dito. Otherwise, regulatory action ang sanctions shall be strictly pursued, babala ng FDA. Hinikayat rin ng lahat ng mga lokal na pamahalaan at ahensya na pagpapatupad ng batas na tiyakin na hindi na ibebenta sa kanilang nasasakupan ang naturang produkto. Inabusuhan rin ng Bureau of Customs na tiyakin na hindi na makakapasok sa bansa ang naturang produkto. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating balita. 82% ng inmates sa BJMP fully vaccinated na versus COVID. Umabot na sa 119,175 person deprived of liberty, PDLS o mga inmates na sa mga jail facilities ng Bureau of Jail Management and Pathology, BJP MP ang fully vaccinated na laban sa COVID-19. Ayon kay Bureau of Jail Management and Penology, BJMP spokesperson Jail Superintendent Xavier Solda, ang mga naghihintay naman ng kanilang second dose ay nasa 6.54% na habang ang mga hindi pa nabakunado ay 6,215 na lamang o 4.81%. Nakipag-ugnayan na ang BJMP sa mga local government units, LGUS, upang maisama ang hindi pa bakunadong PDLS sa kanilang vaccine allocations. Samantala, inulat rin ni Solda na simula nang mag-umpisa ang COVID-19 pandemic, umabot na sa 5,019 PDLS ang dinapuan ng virus. Sa naturang bilang, 4,886 ang fully recovered na, 54 na ang nasawi habang siyam naman lamang ang aktibong kaso. Aminado rin si Solda na 340 na ang kanilang nasa 475 BJMP facilities ang congested. Sa kabila nito, sinigurado niya ang nakatuon sila sa kalusugan ng mga bilanggo at bumili pa ng mga gamot at karagdagang electric fans at exhaust fans. Regular na check up ang supply ng tubig at nagsasagawa ng daily disinfection at paglilinis. Patuloy rin ang aniyang ipinaiira ng BJMP ang health and safety protocol sa mga bilangguan upang maiwasan ang pagkalat pa ng COVID-19. Sa kabuuan, mayroon na ng 129,283 PDLS na ang sa mga BJMP jails. Mula rito sa Paranaque Net Radio Newsroom, Aba Pascua nag-uulat para sa programa ng Manibela ng Masa on the Go. Okay, maraming salamat Paranaque Net Radio Newsroom. Aba Pascua. Okay, so doon po sa atin mga kaibigan, ano? So doon po sa usapin ng COVID, ang paalala po ng ating gobyerno, ang paalala po ng DOH, ang paalala po ng IATF, tuloy-tuloy po tayo mag-ingat
dahil sa kasalukuyan ay hindi pa po nawawala ang usapin sa virus mula sa COVID-19. Okay, so ang oras po natin ay ganap ng alas 9:04 ng gabi. Bago po tayo magpatuloy sa mga init na balita mula sa Express Paranaque News, Mr. Chairman, ikasama muna ang patalastas mula kay Attorney Seiya Maganduga. Oh, ganun din po, advance happy birthday pala. Advance happy birthday, Tito Rene Aquino. Tamang rekado sa bagong Konseho Rene Aquino. Ayan ah. Oh. Ayan na, ang patalastas po mula kay Attorney Joseph Seiya Maganduga. Siya po ay tumatakbo bilang congressman ng Distrito 2, Paranaque City. Attorney Joseph Seiya Maganduga. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Ito naman po ay mula sa Paranaque Express Balita. Paggunita sa ika-11 taong pagkakatatag ng PPUP Paranaque. Ngayong araw, March 21, 2022, araw ng Lunes, ay personal na nakisa si Paranaque City Mayor Edwin Olivares kasama si Congressman Eric Olivares at Councilor Binky Pabe sa paggunita ng ika-11 taong pagkakatatag ng Polytechnic University of the Philippines Paranaque Campus. Ngayong umaga, inumpisa ng programa sa pagtaas ng bandila ng Republika ng Pilipinas sa may timang kalidad ng edukasyon at serbisyo sa gitna ng pandemya tungo sa pag-unlad. Kasunod nito ang pagkakaroon ng inspection sa monitoring sa loob at sa labas ng naturang campus na matatagpuan sa Barangay Santo Niño sa pamuno ni Barangay Chairman Janico.
Maraming salamat po sa pamuno ng ating PUP Parañaque sa walang sawang paghatid ng dekalidad na serbisyo sa gitna ng pandemya para sa ating mga garal sa lungsod ng Parañaque. Oo, so maligayang ika-11 anibersaryo ng PUP Parañaque. Apa, Mr. Chairman, may PUP pala tayo, mag-exam ka doon. Napakaganda. Oh, so magandaan mga ano dyan, mga course. Dahil yun po ay PUP. Polytechnic University of the Philippines. At ang maganda dyan, third year o fourth year, tuloy-tuloy na yung tinatawag na on the job training. Oh, so medyo mabigat nga lang. Medyo mabigat ang turo, pero kung gusto mong matuto, mag-enroll ka sa PUP. Hindi pwede yung perma. Kailangan matuto. Okay, so ngayong araw, nagkaroon po ng barangay ugnayan ang Team Bagong Parañaque. Diyan po sa lugar ng barangay Don Bosco, Parañaque City. Opo, ganun din po, Gusto lang po natin basahin. Ito pong napakaganda pong profile at motivation ng yung pong sinasabi na nais Pablo Paulo Olivares II. Gaya ng kanyang ama, si Paulo ay isang kuyan rin bilang siya ang panganay na anak ni Mayor Edwin Olivares. At bilang isang panganay, talagang sinapuso ni Paulo ang responsibilidad na maging isang mabuting ehemplo para sa kanyang mga kapatid. Ito ang nagmotivate sa kanya na maging masipag, matyaga at mapagpasalamat sa lahat ng nagawa ng kanyang mga magulang upang mabigyan siya ng pagkakataon na magawa ang kanyang mga layunin at upang magampanan ang kanyang mga tungkulin. Opo, ito po ay galing kay Engineer Pablo Paulo Olivares II. Oo, so ito po ay panganay na anak ng butihing Mayor Edwin Olivares. Opo, so doon po sa atin mga kaibigan, Doon po sa atin mga kaibigan. Opo, so bibigyan lang po natin ng konting pansin. Ito po sa usapin ng 203 billion pesos na tinatawag na estitak ng pamilya Marcos. Opo, so napakatagal na pong namatay ito pong dating presidente. Opo, ang tanong, bakit hindi ito nakuha? Bakit po ito hindi binayaran? So hindi ba kayang Hindi ba ito kusang ibigay? Hindi ba kayang etong pamilya Marcos ay isurrender po nilang kanilang mga dapat bayaran sa usapin ng estate tax naman? Kung 203 billion ito, napakaraming pera. Pangalawa, kung 203 billion ang estate tax ng Pangulong Marcos, gaano karami ang pera ng pamilya Marcos? Gaano karami ang ari-arian ng pamilya Marcos? Kasi alam nyo naman parang 12% lang po ito eh. O kaya hindi ko totally kabisado, 8%, kahit 8%, lalo na kung 8%. So napakarami, pero bakit hanggang ngayon, na panahon pa ni Cory Aquino, panahon po ni Fidel Ramos, panahon po ni Erap Estrada, panahon po ni Gloria Macapagal Arroyo, pagkatapos bumalik ito pong si Noynoy Aquino, pagkatapos sa kasalukuyan si Pangulong Duterte, bakit hindi po ito nakuha? At bakit hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin po ito? In short,
Hindi po nakipag-coordinate ang pamilya Marcos. Hindi po nakikipagtulungan. Ang mabigat po rito. Paano na lamang po kung sa kasalukuyan si Bongbong Marcos ay tumatakbo bilang presidente ng ating bansa, na kung saan siya na po ang may power sa lahat ng departamento ng ating bansa, maliban po sa Kongreso, maliban po sa Senado, at ganoon din po sa Supreme Court, at doon po sa ibang ahensya ng ating hudikatura o ito pong hostisya. So, siguro, dapat sagutin po ito ng pamilya Marcos para maliwanawan po ang taong bayan. Opo, kasi kapag hindi po ito masagot, ay isa po itong dagok sa bawat Pilipino na buboto sa kanya kung sakasakali. Opo, kasi malinaw na may nilalabag po itong batas. Ang isa pong Pilipino, kapag lumabag po tayo sa traffic violation, magkaroon po tayo ng traffic violation, jaywalking, may penalty po tayo. Pag mahuli po tayo magtapon ng basura, may penalty po tayo. Pag tayo po ay kumuha ng isang saging sa ating sa tindahan sa palengke, pag nahuli po tayo, may kulong tayo. Pero kung ito pong hindi nagbabayad ng 200 billion na taxes ng kanilang ari-arian, bakit hanggang ngayon ay nakakatakbo pa rin po bilang presidente, at hanggang ngayon bakit dinudumog pa rin ng mga Pilipino di umano na nagnanais na muling may balik ang pamilya Marcos sa kanilang power, sa kanilang pwesto. Ang opinion po nito ay opinion lang po ng inyong lingkod. Opo, kasi yung pong mga private individual na hindi naman po kalaki ang naiiwan ng ari-arian, ay sila po ay nagbabayad ng tinatawag na estate tax doon po sa naiwan ng kanilang magulang. Opo, pero kung ang isang kilalang tao na katulad po nitong pamilya Bongbong, bakit hanggang ngayon ay nagiging issue pa rin ang 203 billion na to, na di umano ay hindi pa rin nasisingil sa pamilya Marcos. Opo. So, mabigat po ito, mabigat. Okay, doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao. Ang oras po natin ay ganap ng alas 9:17 ng gabi. Dito po yan sa himpilan ng Paranaque Net Radio Worldwide sa programang Manibela ng Masa on the Go. Opo, so doon po sa atin mga kaibigan, mula po doon sa Unit 1, Unit 6, Unit 7, Unit 8, Unit 9, Unit 10. Ito pong ARSAP, mula po sa Monte Perlas, magandang gabi po sa inyo. Ganon din po itong Unit 1, Unit 2, Unit 3, Unit 4, Unit 5. Kumusta na po kayo? Ang Unit 1 po ay Manibela ng Masa. Unit 2, PNRC. Unit 3, BPSTCI. Unit 4, where you are. At ganoon din po itong Unit 5. Ito pong Gagma. Yan po sa lugar ng San Valley. Magandang gabi po sa inyo lahat. Opo. So, ang sabi nga po, ngayong eleksyon, napakahalaga po ito. Hindi naman po lingid sa ating kalaman na ngayon po nagkaroon po tayo ng halos 2 taon na pandemic. Kailangan po tayo makarecover. Kaya po dapat ang ating makuhang presidente, dapat the best among the best. Marami po yan, 10.
Pero bakit tayo po ay pipili pa? Na tila sa ngayon pa lang may problema na. Sa ngayon pa lang ay hindi kayang umaten ng debate na inorganisa po ng COMELEC o Commission on Election. So malaki pong issue ito po kung tutusin. Huwag po natin lokohin ang taong bayan na sa simpleng debate hindi po natin kayang harapin. Paano na lang po ang problema ng taong bayan? Paano na rin po ang problema ng ating bansa? Kaya pa ba? Oh, di ba kasi hindi pwedeng ganun eh. Si Manny Pacquiao nga na tinutuligsa sa kanyang educational background eh. Kaya naman sumagot. Bakit ito yung di umano ay nagtapos ng Oxford? Bakit umuorong? Bakit? Oh, di ba? Hindi pwede, lumabas ka. Lumabas ka, BBM, kakampi mo kami. Huwag kang magpapaapi. Huwag kang magpapaapi pagdating sa debate, umaatras ka. Ano ba yan? Why, yung presidente nga ng Ukraine eh. Jira na lumalaban. Ano pang ang bibigat na armas? Ang sinasagupan nila, mga missile. O, pero tuloy ang laban. Pero pagdating sa debate, magiging presidente ng Pilipinas, o maurong. Ano ba yan? Nasaan ang iyo? Nasaan ang iyo? Ay naku, kailangan namin yan. Oo, kailangan namin ang inyong paliwanag. Kailangan namin ang inyong sagot. Kailangan namin ang inyong disposisyon. At kailangan namin ang inyong pagtatanggol sa iyong sarili at pagtatanggol ng ating bansa sa usapin ng mga malalagang isyu ng ating bansa, lalong-lalo na po sa usapin ng ekonomiya, sa usapin ng peace in order, sa usapin ng problema natin sa ilalim ng pandemic, sa usapin ng pagkakautang ng ating bansa, sa usapin ng ating pagbabago ng ating saligang batas, sa usapin ng ating pagbabago sa pag-angat ng ating agrikultura para mabago naman ang dimensyon ng ating buhay. Hindi puro import. Import mula sa kung saan saang bansa na binibit-bit dito sa ating bansa para pagkitaan pa ng kapwa Pilipino at magiging dagok din sa ating gobyerno. Oh, so doon po sa magtatanong, bakit naman ganon? Bakit ganyan, Pangulong Marcos, BBM? Lumitaw ka na sa mga susunod na debate. Kailangan ka namin. Huwag kang magtagaw. Oh, hanggat maaari, lumabas ka lang. Magpakita ka. Dahil yung siyam ay tila kayang-kaya naman nila na ipagtanggol ang kanilang mga plataforma. Bakit pagdating sa'yo, umuurong ka? Huwag naman ganon. Kailangan ka ng taong bayan. Kailangan nyo pong harapin ang katotohanan. Okay, so ang oras po natin ay ganap ng alas 9:22 ng gabi. Dito lamang po yan sa Impila ng Paranaque Net Radio Newsroom. Mr. Chairman, magkakaroon po tayo ng maiksem patalas mula uli kay Attorney Joseph Sia Maganduga.
Also, Attorney Joseph Sia Maganduga. Ito pong si Mr. Erwin Cuenca. More power to your program. So regards po natin itong si Erwin Cuenca. At ito pong Arsap Monteperla. At ito pong sabi ni Mr. Otrebla Bernardo, Sir, debate ba ang gusto? At plataforma, baka naman pag-asar lang ang gagawin ng kasalanan ng ama, ipasa sana. Tama po yan. Kung may kasalanan ang ama, ipagtanggol ng anak. Hindi pwedeng hindi pagtanggol ng anak ang ama. Dapat ipagtanggol mo. Kailangan natin ipagtanggol. Tama man yan umali. Kung nagkamali ang ating ama, ipagtanggol ng anak na ituwid ang kanyang pagkakamali sa taong bayan. Ganun lang po yan kasimple. Kung nagkamali ang ama, may natirang anak, ipagtanggol nyo. Hindi po yung pagkakamali ng ama, pababayaan ng anak na tuligsain, lalong-lalo na po na nakakarinig nationwide o kaya worldwide. Dapat nandyan ka. Ipagtanggol mo ang pagkakamali ng iyong ama. Ituwid mo sa mata ng tao, sa mata ng sambayanan, sa mata ng buong mundo. Kasi paano na? Katulad ko isang supporter. Katulad ng isang BBM. Di ba? Isipin mo, 10 lang kayong nasa entablado, 10 lang kayong maglalaban-laban, 9 lang ang iyong kalaban, umatras ka pa. Ang sabi nga ni Pacquiao, paano na kapag ikaw ay maging presidente sa simpleng debate, umuurong ka na. Doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang oras po natin ay ganap ng alas 9:28 ng gabi. Dito lamang po yan sa ating programang Manibela ng Maso Nago. Mr. Obreblan Bernardo, magandang gabi sa inyo. Magandang gabi din, Basco. Doon po sa atin mga kaibigan siyempre magtatapos na po ang ating programa. Tulad po ng dati, pagdating po ng malapit na matapos, ang pagbati po natin ng happy birthday. Doon po sa mga nagbe-birthday kahapon, ngayon at bukas, ay ating pong binabati. Di ba? Ganun talagang kailangan natin. Kailangan po natin ipagtanggol ang ating ama. Kung sila po ba'y nagkamali, kailangan po natin ipalam sa buong mundo na ako po ay isang anak ni Ferdinand Bongbong Ferdinand Marcos. Ng aking ama ay tila hindi naman perpekto, pero mas higit na marami ang kanyang nagawang kabutihan para sa bansa kaysa kanyang nagawang maliit na pagkakamali sa taong bayan. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan, Mr. Chairman, ikasama na. Happy birthday, Mr. Tito Rene Aquino. Tamang Ricardo sa bagong konseho, Rene Aquino. Happy birthday. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Happy birthday. Sa'yo ang tugtugan, sa'yo ang sayawan. Happy birthday. Sana'y lumigaya ang lahat. Happy birthday. Sa'yo ang pagkain,
kami. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang tugtugan, sa'yo ang sayawan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y lumigaya ang lahat. Opo, ang birthday po ni Tito Rene Aquino hindi pa ngayon. Oh, sa ano pa yan? Sa March 25. Advance lang kami bumati. Dito po kay Tito Rene Aquino. Dahil sa edad na kanyang sa kanyang edad, surprise daw. Dahil siya pa po ay maglilingkod pa sa City Government of Parañaque. Siya po ay tumatakbo bilang konsyal ng Distrito 2. Oh, happy birthday! Advance happy birthday, Tito Rene Aquino. Tugan, sa'yo ang sayawan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y lumigaya ang lahat. Opo, at saka pala yung usapin ng 203 billion taxes na hindi binabayaran, ay wala na pong kinalaman doon si nasirang Ferdinand Marcos. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy, happy, happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang tugtugan, sa'yo ang sayawan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y lumigaya ang lahat. Ayan so doon po sa atin mga kaibigan, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:33 ng gabi. At tayo po ay buong puso nagpapasalamat doon po sa atin mga nasa online. Ito pong si Janet Pascualatam, Aubrey Bernardo, Erwin Cuenca, at ganoon din po yung si Miss Maria Davide, at lahat pong mga nasa online, magandang gabi po sa inyo. At ganoon din po sa ating mga kaibigan dito po sa lungsod ng Parañaque, mula po dyan sa City Government of Parañaque, headed by Mayor Edwin Olivares, Vice Mayor Rico Goles, City Administrator Attorney Fernando Ding Soriano, at ganoon din po itong the Treasurer's Office, ito pong si Professor Anthony Polmano, maging ito pong Executive Director ng Parañaque Anti-Drug Abuse Council Office, Mr. Andres Altarejos. Regards ko po kayo. Okay, doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao, ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umagas, tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito sa ating programang Manibela ng Masa on the go. Bye-bye. God bless us all. Ngayon po ay Lunes, March 21, 2022. Good vibes. Godi. Magandang gabi uli sa iyo. Bye-bye. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang tugtugan, sa'yo ang sayawan. Happy, happy, happy